Sa isang lipunan kung saan ang tahanan ay dapat sana'y kanlungan, may mga pader na nagtatago ng mga sikretong puno ng sakit at pangamba. Ngayong araw, bubuksan natin ang isa sa mga pader na ito. Magmasid, makinig, at alamin natin ang mga kwento ng tapang at pag-asa sa gitna ng karahasan. Saan ka naman nagaling? Siguro nakipag-idiya ka na naman, ano? Dito to, Elvin! Nagtrabaho lang ako! Sinungaling! Sinungaling! Napakasinungaling mo talaga! Tama na, Ben! Karen! Tama na po! Iyo ang lahat. Ang pagalang-galang na Hubong Reyes ang namumulo. Maupo ang lahat. O ang kaso ng People of the Philippines laban kay Benz para sa paglabag sa Republic Act 9262 na kilala rin bilang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Prosekusyon na mangyayaring ilaad ang inyong kaso. Your Honor, nagpapakita kami ng ebidensya upang patunayan na ang akusado, si Ben, ay nakagawa ng mga gawaing pisikal at emosyonal na pang-aabuso laban sa kanyang asawa na si Elena at sa kanyang anak na si Liza. Magpapakita kami ng mga saksi at medical records upang suportahan ang aming alegasyon. Tinatawag namin si Elena sa harapan. Elena, maaari mo bang ilarawan ang pangyayari na iyong nararanasan? Palagi niya ako sinasaktan, sinusuntok, sinasampal, at minsan pa nga tinutulak niya ako. Hindi rin ako sinasaktan, pati na rin ang aking anak na si Liza. Nadadamay na rin. Elena, di ba totoo na ikaw ang nagpapag sa aking kliyente na ikaw nagsimula ng mga away? Di po totoo yun! Tinatawag namin si Lisa sa harapan. Lisa, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong mga nasaksihan? Nakita ko po si Itay na sinasaktan si Inay. Umiiyak po ako at nagmamakaawa na itigil niya ito. Ngunit hindi niya po ako pinapakinggan. Your Honor, ginigit namin na nabigo ang prosecution na patunayan ng higit pa sa makatwirang pagdududa na nagkasalang aking kliyente. Mahina ang mga ebidensyang pinakita. Hinihiling namin ang pagwawalang sala sa ating kliyente. Matapos ang masusing pagsaalang-alang ng mga ebidensyang ipinakita, natuklasan ng korte na ito na ang akusado si Ben ay nagkasala ng higit pa sa makatwirang pagdududa sa paglabag sa Republic Act 9262. Hinahatulan siya ng korte na ito ng pagkabilanggo at inuutusan siyang sumailalim sa mandatory psychological counseling. Inay, panalo tayo! Salamat, Judge!
Narito ang mga tungkulin ng isang tagapaghukom. Pagpapasya sa mga legal na isyu. Ang mga hukom ay responsable sa pagbibigay kahulugan at paglalapat ng batas sa mga kasong isinampa sa kanilang harapan. Pamamahala sa mga paglilitis. Tinitiyak ng mga hukom na ang mga paglilitis ay sinasagawa ng patas at ayon sa mga tuntunin ng batas. Kabilang dito ang pagpapasya sa pagiging admissibility ng ebidensya, pagdinig sa mga argumento mula sa mga abogado at pagtuturo sa mga hurado. Pagre-repaso sa mga desisyon ng mga mababang hukuman. Ang mga hukom sa mga appellate court ay may kapangyarihang magrepaso. Sa mga desisyon ng mga mababang hukuman, maaari nilang patunayan, baliktarin o i-remand ang mga desisyon ng mga mababang hukuman.